Magandang araw ulit mga kaguro. So, ang atin po ngayong pag-uusapan ay tungkol naman po sa rating sheet o yung E-class record ng grade 1 to grade 3. So, nagawa na po natin dati sa ating previous videos ito pong grade 4 to grade 10 at yung senior high school. Ngayon naman po ang gagawin natin ay ang grade 1 to grade 3. So, tatalakayin po natin sa video kung paano siya gagamitin. Umpisahan na po natin. Double click lang po natin yung file. Yan. Ang ginamit po natin is Microsoft Excel 2010. So, ito pong ating E-class record. Pwede pong gamitin yan sa mas higher version, yung Office 2013, 2016, Office 2019 at yung pong Office 365. So nagraran po siya sa lahat ng nabanggit na office. So kung makikita po natin, ito na po yung dashboard o yung ating interface nung E-class record for grade 1 to grade 3. So nilagyan ko na po ng grade 1 to grade 3 para po hindi malito yung mga gagamit. At medyo nabago po ng konti yung dashboard. Nawala na po yun dati dito na pang junior high school. Ito na po yung ginawa natin. At medyo umunti po yung mga buttons. May nabawas po dito. Kung makikita nyo po, ito pong mga buttons na to, may mga laman po siyang worksheet. Yan, kada isa po nyan may laman po siya. Ang lahat po ng ilalagay natin na info dito sa mga buttons na to na may lamang worksheet ay manggagaling po sa data entry. So, umpisan po natin sa data entry. Yan, nagbabasa pa po sa Excel. Sineset up niya po lahat ng worksheet na kanyang lalagyan ng data. Yan, ready na po. Select lang po natin si data entry. Yan, kung mapapansin nyo po, wala pang laman ang learners male and female. And of course yung information po do sa E-class record, wala pa rin po laman. Umpisahan po natin, encode po tayo ng dalawang pangalan. So by the way, kung gusto niyo pong ma-check kung talagang wala pang laman yung iba, magra-random po tayo ng buttons. Tingnan po natin kung talagang walang laman. So hintay lang po. Yan, lumabas na po. May nakalagay po ditong QTR1 or quarter 1 MTB. Makikita nyo po may mga subject na siya for first quarter. Yan. MTB, Filipino, English, Science, Mathematics, AP, Araling Panlipunan o ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. At kung mapapansin nyo po, ang MAPE po ay nakahiwalay kasi iba po kasi ang computation niya, 4 po kasi yung components ng MAPE, kaya po nakahiwalay na lang siya. Mapapansin niyo po, yan, blanco pa lang po. Nakalagay lang ay yung mother tongue, yung percentage ng kanyang grading 60 and 40. So bakante pa po lahat. Sabihin, hanggat wala po tayong ini-encode sa data entry, wala po siyang laman. So mag-encode na po tayo sa data entry. Select po natin si buttons. Sa data entry na po, maglagay po tayo ng pangalan. Lagay lang po tayo ng dalawang bata, si Juan at si Pipito. So babae po ay si Juana at si Pipita. Meron na po tayong
dalawang male, dalawang female. Ilagay po tayo sa region I. So region 4A, Calabarzon, division of Tayabas. Division po namin, siyempre ang aking school na pinagtuturuan ng Rosario Quezada. Ang address niya po ay ibabang school ID po 1381. School year po, yung school year po may makikita kayong select school year. So may drop down list na po siya hanggang 2024. So 2021 po tayo, 2020, 2021. So yung grade level po, tatlo lang po yung pamimilian, grade 1, grade 2, grade 3. So bakit po nilagyan ko na siya? Ito po kasi magiging basihan maliban sa grade na inyong paggagamitan. Ito po yung magiging basihan sa pagpiprint po ng output. So grade 1 tayo, section. So ang teacher po ay si Sir, and designation po ni Sir ay nilagyan ko na rin po siya from teacher 1 to master teacher 3. So ako po yung teacher 1. Yung subject po naka-disable kasi automatic po, kasi lahat po nung sheet pagdating do sa rating sheet may nakalagay na pong pangalan ng subject, so hindi na lang po nilagyan dito. Okay, lagyan na lang po natin ang pangalan ng school head. Sisartads na rin po. Yan, kung mapapansin nyo po ang kanilang designation ay from teacher in charge, officer in charge, HT 1 to 3, tapos principal 1 to 4. So may mga school po kasi na ang nakalagay na mga school head is teacher in charge lang o yung TIC. Meron naman pong OIC lang. Merong HT or yung other, yung iba po naman ay si principal. So lagay po natin si principal 4. Yan, kompleto na po ang ating pangalan ng learners. Meron na po male and female, saka yung information for e-class record. So, ibig sabihin tapos na po ang info na kailangan natin. Yan. Isabihin po yung lagay po natin lahat dito sa data entry na information. Nandito na rin po kung yung mga laman pong worksheet nito, automatic po papasok siya lahat doon. Okay, no need na po para ulit-ulitin natin pag-encode ng names ng bata at saka po ng information. So isang beses lang po tayo mag-encode. So punta na po tayo sa first quarter, mag-encode na po tayo ng grades. So select lang po sa first quarter, hintayin lang pong lumabas yung mga sheet na nakapaloob sa button ni first quarter. Yan, lumabas na po. So dito po sa ibaba may quarter 1 MTB, quarter 1 Filipino, quarter 1 English, Science, Mathematics, AP, ESP, at ito po si MAPE, nakahiwalay. So encode po tayo sa MTB. Yan, yung pong ginawa natin kanina sa data entry, ito na po siya. Yan, lumabas na siya. Yan, narin na rin po yung ating bata, si Juan at si Pepito. Si Juan at si Pepita. Titingnan nyo po sa ilalim. Yan, may nakalagay na pong pass or failed. So dahil wala pa pong grades, automatic po, failed talaga yung 4 na estudyante. Yan, naka-red na po siya. Yan, naka-red pa rin siya. Yan, kunyari po, ang estudyante lang natin is 4. Eh, yung ating pong e-class record ay naka-design po for 50 boys and 50 girls. Yan, 50 male and 50 female. So napakahirap po pag
naglalagay ng grades. Naglagay po ako dito ng grades. Example po natin, highest possible score is 10. Ayan, nakuha po ni Juan ay 8. Si Pipito ay 9. Dito po sa performance, possible score din po is 10. Nakuha po siya ng 8, siya ay 7. So yan, may grades na po. Ayan, pag tinignan po natin sa baba, ayan, dalawa dapat ang pasa, dalawa ang bagsak. Ayan, equal po. 2 pass and 2 fail. Kasi wala pa siyang score dun sa dalawang babae. So lagyan na po natin ang score. 2. Yan, yung isa po ay bagsak. Dapat po ay 3 lang ang pasa, isa ay bagsak. Ayan, yung sabihin tumatama po ang pagbibilang niya ng pass and fail. Ayan, 85 na po. Ayan, wala na pong fail. Ayan, kung mapapansin nyo po, ako'y scroll up, scroll down. Ayan, pag nag-print po tayo, ayan, lahat po ng blank page, blank rows kasama. Ano po? Ayan. At ano po bang ginagawa natin para itago yan, di ba? Ini-hide, siniselect po natin sa tabi. Hide po, hide. Since ang ating pong e-class record is naka-protect, hindi po natin siya magagalaw. So paano po natin siya i-hide? Ganito po, nilagyan ko po siya ng button sa ilalim na kung saan pag kinlik niyo po siya, yan, automatic po i-hide niya yung lahat ng walang pangalang bata. Yan, ito na lang po siya. Dalawang lalaki, dalawang babae. Yan, naka-hide na po siya. Yan, hindi na po kayo mahihirapan mag scroll up, scroll down. Kung gusto niyo pong ilabas, click niyo lang po yung unhide blank rows. Yan, may grades na po ating first quarter. So yung iba pong worksheet, ibang subject po yan, meron na rin po siyang laman. Yan, ganun din po siya sa ilalim, pares lang. Yan, halos pare-pares lang po yan. Hindi nyo na po kailangan mag-encode ng mga info kasi nandiyan na po. So ito po yung quarter 1. Yung quarter 2 po, yan, second quarter, third, fourth, pare-pares lang po yan. Yan, pag sinelect nyo po lahat yan ay may laman na base dun sa nilagay natin sa data entry. Sample po ulit tayo ng MTB. Ayan, may laman na po, quarter. Ang quarter po, may laman na siya. So ang gagawin na lang po natin, mag-i-encode lang tayo ng scores ng bata. Ayan, same lang po siya dun sa quarter 1. So every time pong lilipat tayo sa ibang buttons, dashboard lang po ulit tayo. So tingnan po natin kung yung ginawa natin ng first quarter sa MTB ay papasok sa consolidated. Sabihin, pag consolidated po, lahat po ng subject ng first quarter sasama-samahin niya na sa consolidated first quarter. So hindi na po natin kailangan gumamit ng calculator para mag isa-isa. Ayan na po, consolidated quarter 1. So ayan na po, sa MTB pumasok na siya, 87, 86. Dito po sa kabila ay 78 and 85. So ganun na rin po. Yan, meron na po siyang laman. Hindi nyo na po kailangan mag-encode uli. Yan, meron na po. Yan, kompleto na po siya. And of course, meron din siyang hide and unhide blank rows. Pag magpiprint po tayo, hindi na may piprint lahat ng blank rows. All you need is click the button.
nandito na po siya. Ayan, dadalawa na po siya. Ayan, kaya pag tinignan ninyo, yun na lang po ang lalabas na printout. Dalawa. Ayan. Hindi na po kasama ang mga walang lamang bata. So kung babalik lang po, unhide nyo lang po. Automatic po yun ibabalik. Ayan, bumalik na po ang blanco. So dahil wala po tayong ayan, ito po ay itong 77 po, ito yung dati kong ginawang sample. Pumasok po siya sa quarter 2. Ayan, saka po yung isa yung testing namin. Ang quarter 3, ayun, meron na rin po English. Ayan, nilagyan ko pong ng sample yan. Ayun, tinignan, pumasok na rin po. And of course, yung quarter 4, yan, meron po ako nilagay sa science and mathematics din. Ayun, meron din po. Ayan. Sabihin, quarter 1, 2, 3, and 4, nandito na po siya sa consolidated. Ayan. Tingnan nyo po, si mother tongue. Ayan po, 87, 86. Sa baba po ay 78, 85. So, scroll din po, meron din po siyang hide and unhide. Yung isa pong Pilipino ay 77. Tapos yung English po is 81. Yung science po is 78. Yung po inilagay ko na nang nauna, nag-testing po kasi ako nung worksheet. Pumasok na po automatic na rin po siyang nag-compute sa dulo. Yun, compute na po siya. Final grade na po ito ng bata for the whole school year. So kung mapapansin nyo po, may kulay yellow, ibig sabihin ito po ay grade 3 kasi ang dami po niyan laman. Ayan, grade 3 po yan, may science, may grade 3 science. Ito po ay grade 2. Yan, wala po siyang science, mother tongue, Filipino, English, mathematics, araling panlipunan, edukasyon at MAPE. Yan, wala po siyang science. Ibig sabihin ito po ay grade 2. Yan, ito pong dulo ay grade 1. Yan, kung makikita niyo po, ang Pilipino nag-start ng second grading, ang English nag-start ng third grading, at wala po siyang science. Bakit po tatlo ang consolidated na final rating sheet? Kung tatandaan nyo po yung nabanggit ko kanina dun sa pag-encode natin dun sa data entry, iba may pinamimilian po, kaya nilagyan ko siya ng drop down na grade level. Yan, at dito po siya kasi pag ginawa po natin grade 1, halimbawa po nabasa ni Excel, ito pala gagamitin sa grade 1. So ang ipiprint niya po ay itong grade 1 na to. Yan, ito pong orange. Yan, pag nagprint po kayo, pag nagprint preview po kayo, yan, si orange po ang lalabas. Yan. Sabihin kayo po ay grade 1. Check po natin kung tumatama. Unhide ko lang po yung data entry. Yan. Yan. Tingnan nyo po, ito ay grade 1. Pag ginawa ko pong grade 2, dapat po ang kanyang kulay ay green. Yan, grade 2 po. Huwag po kayong malilito na pare-pares po ang grade niya, no? Grade 2 ba? Tatanong kayo, bakit grade 2? Orange dapat yun ay grade 1. Ito po si grade 2. Yan. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman yan ipiprint, dahil ang ipiprint niya po is yung grade 2. Ayan po yung green. Yan, grade 2 po ito. Ayan po. Wala siyang science. Siya po ay grade 2. Gawin naman po natin yung grade 3. Kung magbabago pa din, ang grade 3 po ay yellow. Print preview po tayo. Yan, yellow na po siya. Yan.
Sabihin kung ano pong grade level nyo, yun po ang ibibigay sa inyong printout, hindi po yung ibang final na rating sheet. So ganun din po yun pagdating dito. Kung siya po ay grade 1, grade 3, yan, yellow din po siya. Yan, pare-pares lang po siya from quarter 1, yan, quarter 2, quarter 3, and quarter 4. Yan, of course yung consolidated pong final ID, yun din po ang ibibigay sa inyo. Yan, ito po ay nakadepende kung anong grade level kayo. Kaya po hindi malilito. Baka isipin po nung gagamit ay bakit ganun, ang daming rating sheet, ipiprint ba siya lahat? Ya, hindi po. Kung ano lang po yung grade level nyo, yun lang po ang ibibigay sa inyo. Okay, so ano naman po ito so tapos na po tayo sa pag-i-encode ng grades, pati po yung report. So ano naman po itong mga additional na to. So ito pong sa MAPE, ayan, may 4 na quarter din po, saka may consolidated na rating sheet. Check po natin si quarter 1 ni MAPE. Yan, kung mapapansin nyo po, quarter 1, Q1, MAPE, Music, Arts, PE, and Health. Yan po yung sinasabi na 4 na components per quarter ng MAPE. Kaya po nakahiwalay siya. Pag sinelect nyo po, ayan, yan din po yung kung anong ginawa natin sa data entry, ayan na po siya. Ayan, yan na po siya. Yan, hindi na po kayo mahihirapang mag-encode. Yan, arts po, ayun, arts. First quarter arts, per quarter PE, and health. Yan. Yung pong rating sheet ay same lang din nung ginawa natin sa other subjects. Yan. Ganun din po, meron din po siyang hide and unhide. Yan. Kaya hindi na po kayo malilito. Hindi na kayo mahihirapang magtago. Yan. Hide and unhide. Yan na po. Yan. Same lang po yan from quarter 1, 2, 3, 4. Ang consolidated po ay katulad din po nitong consolidated na to. Same lang siya. Kaya lang ito po ay all subjects maliban sa MAPE. Ito po ay for MAPE lang. Yan po, konso MAPE, quarter 1, ito po siya. Quarter 2, ito. Quarter 3, ito. Ito, 3. And 4, yan po. Tapos yung consolidated na MAPE, ito po yung 4. Yan, pagsasama-samahin lang po siyang 4. Yan po. First, second, third, and fourth. Yan, consolidated po siya. Yan, meron din po siyang hide and unhide. Yan, yung pong consolidated, yan, music, arts, PE per quarter. Yan, fourth quarter, music, arts, PE, health. Yan, ganun din po siya, 30-70. Same lang po. Okay, ano po bang other features pa nito? Ito po yung weekly activities, yung ginagawa po natin sa mga bata na binibigay. So, pag bumalik, yung weekly activities na nakabase sa module, yung mga sinasagutan, yan, dito na po natin ilalagay yung score. So, hindi na po natin kailangang mag-provide ng activity notebook o activity record book. Yan, dito po pwede na natin siyang i-record. Dito po ay week 1 to week 8. Yan, quarter 1, week 1, quarter 1 up to week 8. So ano po ba laman ito? Yan, ito po yung class record din natin ng formative assessment. Yan, lalagay lang po natin ng score. Halimbawa po yung activity 1 natin ay 10. Ay, si Pipito nakakuha ng 8. Nakakuha ng 7. Okay.
Si Pipita ay 2, isa ay 1. So nasa sa atin po kung ito po ay lalagyan natin ng intervention kung ipababalik, pero normally po dapat po ito ay gagawa ng yan po, activity 1 week 1, gagawin po natin siya ng ILMP. So ito po ay quarter 1 na weekly activity, same lang po yan from itong 4 na week nga po ito. Ito po yung first quarter, second, third, and fourth quarter. Ito po yung ILMP. Hindi rin po kayo malilito kasi yan ay per quarter. Hindi rin po kayo maliligaw kasi siya ay may nakalagay ng yan, ILMP quarter 1, 2, 3, 4. So nag-include po tayo dito sa weekly activities na blue. Ito po yung quarter 1. Hindi po naman kayo maliligaw kasi lahat po ng blue is quarter 1. Yan po, hindi lang po nilagyan ng quarter 1. So quarter 1, ano bang laman ni ILMP? Yan, may pangalan na rin po. Yan, hindi na rin kayo malilito. Yan, halimbawa po yung dalawang bibigyan natin ng intervention, di siya po yung bibigyan natin ng ILMP. Ano po ba ito? Ito po ay date. Halimbawa pinadalhan natin si Juana ng intervention po, yung ILMP ay binigay natin ay October 31. Siya po ay October 31 din. Ilan po ba yung binigay natin? Di isang activity lang, di isa lang po. Tig-isa po sila. Yan, yan. Number of ILMP. So pag bumalik po, halimbawa po bumalik, o di kung ilan po yung ini-issue natin, di lagay lang natin isa. Pag ito po si Pipita hindi pa bumalik, di wag po natin munang lagyan. Yan, dahil po bumalik na yung kay Juan na, 0 na po siya. Yan, ito po yun, ILMP not return, ILMP issued. Yan, 1 ito may ini-issue natin, bumalik po ay isa. Yan. Si Pipita po wala pong bumalik kaya meron pa siyang isa. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo po, pag ako yung napunta sa kaliwa, nawawala ang lahat. Ano po? Yan, yung mga sulat. Pag tumaas naman, wala din. So, paano po natin ipipress? Yan. Ngayon, kung ayaw nyo naman po itong isama na, ito lang kailangan. Yan, yan. Tapos, click nyo lang po dito, select nyo yung mouse bot, ito pong mouse pointer din sabihin nyo lahat po ng nasa taas niya at lahat ng kanyang nasa kaliwa ay ipipress nya. Dito po tayo sa view, then press, yan, press panes, yan. Yan po pag tayo nag-scroll, yan, hindi na po siya gumagalaw. At pag po tayo tumaas, hindi na rin po siya gumagalaw. Gano'n lang po pag pipress. Pag nag-scroll down, hindi nagalaw yung taas. Pag nagpunta sa kanan, hindi nagalaw yung kaliwa. Yan lang po yung ILMP. Monitoring lang ng mga activities na ibinalik natin sa bata. Balik po tayong dashboard. Ano po ba ang laman ng SF3? So normally, SF3 po ay para sa issued and return books. Since nga tayo po ngayon ay nasa pandemic, yung iba po ay naka-modular distance learning, printed. Ang pinamimigay po natin ay maliban sa libro ay may kasamang module, kaya dalawa po ang ating SF3. Isang for books and isa for module. Yan lang po yung SF3 natin. So ito na po yung kabuuan ng grade 1 to grade 3 kung paano siya gamitin. So recap lang po natin. Pag mag-i-include po tayo ng info, pangalan ng bata, information po ng ating school, teachers, na nakikita po sa rating sheet, sa e-class record. Dito lang po tayo sa data entry. Yan. Wala na po kayong ibang gagawin. Sa data entry lang po tayo mag-i-encode.
Automatic po lahat po ng worksheet na nasa loob po nitong e-class record ay automatic magkakameron ng data kung ano pong inilagay natin dito. Yan. Yan. Ito po yung data entry. Halimbawa po at may nadagdag tayong bata, di-add nilang po ng i-add yan. Automatic po magdadagdag yun doon. Dito lang po tayo sa data entry. Yan. So, pagdating naman po sa encoding ng grades, dito po tayo sa dito po tayo sa rating sheet. Ito po first quarter, second, third, fourth. Yan. Ito mga mape, ganun din po. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Pagdating naman po dun sa mga bumalik sa ating activities ng recording, dito naman po natin i-record lahat po ng formative assessment. Yung ILMP po, ito po ay dyan po natin ilalagay kung anong date at ilan ang ipinadala nating ILMP sa bata. SF3, syempre ang record po ng issued and return ng books. Sinamahan na po natin ng SF3 for module. So dalawa po ang SF3 natin, books and modules. So ito, dito lang po umiikot ito. Innovated rating sheet po ng grade 1 to grade 3. So ito pong info, yan lang po yung info. So ang ginagawa ko po pag mayroon pong gusto ng e-class record na to, ilalagyan ko po ng copy for. Halimbawa po, ang humingi po ay si Juan. Copy for Sir Juan, school. Yan, division. Yan lang po siya. Siyempre, yung info po nung gumawa ni Sir Tads. Yan. Ito po si Sir Tads. Yan po siya, Sir Tads. Yan po ay short for Tadeus. Yan. So, ito lang. Ito na po yung kabuuan ng ating e-class record for grade 1 to grade 3. Sana po ay makatulong sa inyo. At kung sa palagay nyo po ay malaki ang mga itutulong sa inyo, please subscribe to my channel, Sir Tads, sa YouTube, at panoorin po ang mga in-upload ko mga videos at sa mga susunod pang mga videos na makakatulong sa ating pong mga kaguruan at sa mga estudyante rin po natin. So ito na po, muli po ang muling sinasabi ni Sir Tads, hindi bali ng pagod, hindi naman tamad. Magandang araw po sa ating lahat.